Mga ka-crypto, handa na ba kayo sa isang malaking balita tungkol kay XRP? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-exciting na development. At yan po ay tungkol sa posibleng $1 billion buyback ni Ripple at ang pagtatayo po ng isang digital asset treasury company. Kung hawak mo sa XRP, malaki po ang posibleng epekto nito sa ating mga holdings at sa market dynamics. Hindi lang po ito simpleng news. Ito po ay may potensyal para sa malalaking galaw ng presyo at saka supply squeeze. Kaya manatili po kayo hanggang sa dulo ng video na ito dahil bibigyan po natin ng malalim at saka unique na paliwanag ang buong sitwasyon na ito. Ngayon ay simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng $1 billion na XRP buyback na ito. Sa simpleng salita, ang buyback ay kapag ang isang kumpanya, sa kasong ito ay si Ripple, ay bumibili ng kanilang sariling asset mula sa open market. At ang kanilang layunin ay para bawasan po ang circulating supply at syempre palakasin ang presyo. Kaya ayon po sa post ni Skipper, ang planong ito ay hindi po basta-basta. Ito ay malaking scale initiative na may halagang $1 billion kung saan si XRP ay bibilhin ng direkta sa mga exchanges at hindi po sa escrow. Para po sa atin bilang mga holders, ang ibig sabihin nito ay posible pong tumaas ang scarcity ni XRP. Kung mas kaunti po ang available sa market, mas mataas po ang demand relative sa supply. Sa mundo ng crypto, ang ganitong galaw ay kadalasang nagre-resulta sa price stability at saka potential price rally. Kaya kung hawak po natin sa XRP ngayon, dapat ay maging alerto po tayo sa mga susunod na galaw nito. Ngayon ay ano naman ang Digital Asset Treasury Company na binanggit. Ang Digital Asset Treasury Company ay para pong institutional vehicle na nakatuon sa pag-acquire at pag-hold kay XRP. Ang kakaiba po dito, independent ito sa regular na escrow holdings ni Ripple. Sa madaling sabi, parang may special team na nag-iipon po ng XRP para sa long-term strategic goals. Ang implication po nito sa market ay malaki. Ang treasury company ay pwede pong makipag-coordinate sa mga bangko para kontrolin ang liquidity at saka supply. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay pwedeng magdulot ng structured accumulation na kadalasan ay nagre-resulta sa smoother price movement or mas malinis po na galaw ng presyo kaysa sa mga biglaang release yan or paglabas na galing mismo sa escrow. Sa ating pananaw, ito po ay isang positive signal na si Ripple ay seryoso po sa long-term positioning ng XRP. Hindi lang bilang utility token kundi bilang strategic financial asset. Ngayon ay paano naman po ito makakaapekto sa circulating supply at saka liquidity? Kapag nag-buyback si Ripple sa ganitong scale, natural po na bumababa ang circulating supply. Kung babawasan or mababawasan po ang supply, mas nangingibabaw ang pressure sa presyo. At dito lumilitaw ang konsepto ng tinatawag na supply squeeze. Ito ay ang senaryo kung saan mas kaunti po ang available na mga tokens kumpara sa demand. Kaya kadalasan tumataas po ang presyo. Ang treasury company ay makakatulong rin sa pag-stabilize ng presyo sa pamamagitan po ng direktang pagbili sa mga exchanges. Hindi po basta-basta naapektuhan ang market ng malalaking swings or malalaking paggalaw
na maaari pong magdulot ng panic selling. Para po sa atin bilang mga holders, ito po ay nangangahulugan ng isang potential safer accumulation period. At syempre, higher confidence sa long-term holding. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang direct market purchase kaysa sa escrow? Sa nakaraan, sa XRP po ay madalas na napapamahalaan sa pamamagitan po ng escrow. At yan po ay sa pamamagitan ng tinatawag na program releases na napaka-predictable. Ngunit ayon po sa post, ang bagong initiative ay direct purchase sa mga exchanges, hindi po mula sa escrow. Ito po ay mahalaga dahil ang direct market buying ay nagpapakita po ng aktual na demand at saka market confidence. Hindi lamang ito simbolikong accumulation. Sa madaling sabi, kung active po na bumibili si Ripple sa market, ang price discovery ay nagiging mas realistic at saka market-driven. Hindi lamang po dictated ng program releases. Para po sa atin bilang mga traders, ito po ay nangangahulugan ng mas dynamic at saka mas responsive na market environment. Kung hawak po natin sa XRP, dapat po nating bantayan ang mga volume spikes at saka ang accumulation patterns mula sa mga exchanges. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga XRP holders at saka traders. Kung ang buyback at treasury initiative ay mangyayari, ang immediate effect or agarang epekto po nito ay posibleng price support at saka stability. Ang long-term effect naman po nito ay syempre tataas ang scarcity at ang potential supply squeeze kung saan ay kadalasan po na nagdudulot ng bullish momentum. Para po sa atin, may dalawang mahalagang takeaway po dito. Una ay ang confidence po ni Ripple kay XRP ay malinaw. At ito po ay nagbibigay ng psychological boost para sa atin bilang mga holders. At ang pangalawang mahalagang takeaway ay ang market ay magiging mas structured at saka predictable dahil ang institutional accumulation ay karaniwang mas disiplinado kaysa sa retail buying. Ngunit tulad po ng lahat ng mga crypto setups, may risk factor pa rin po. Kahit na bumili ang Ripple, ang global market sentiment at external economic factors ay pwede pa rin pong makaapekto sa presyo. Kaya mahalaga pa rin po na mag-set tayo ng ating risk management strategy at huwag po tayong maging overconfident. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ni XRP at sa ecosystem ni Ripple? Ang bagong strategy ay nagpapakita po na si Ripple ay nagmamasid sa institutional adoption at saka long-term strategic planning. Ang pagkakaroon po ng treasury company ay tinatawag pong structural shift. Yan, mula po ito sa simpleng escrow releases patungo sa active interinstitutional accumulation. Ito ay maaari pong magpataas ng credibility ni XRP sa mata ng mga investors at saka financial institutions. Sa hinaharap, pwede pong magsilbing modelo ito para sa ibang mga cryptos na nais pong magkaroon ng mas robust supply management. Para sa atin, ito po ay signal na si XRP ay hindi po basta-basta coin lamang. Ito po ay isang evolving financial instrument na may malinaw na roadmap at saka strategic backing. Ang mga holders ay dapat pong manatiling informed at alerto sa mga updates mula sa Ripple at saka institutional developments.
At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang plano pong $1 billion buyback ni Ripple at ang pagtatayo ng Digital Asset Treasury Company ay napaka-positive para po sa atin bilang mga holders at saka traders. Hindi lang po nito pinapalakas ang presyo ni XRP, kundi pinapalakas rin ang confidence at saka scarcity. Kung hawak po natin si XRP, ito po ay isang development na dapat po nating bantayan. Ang kombinasyon po ng direct market purchases, institutional accumulation, at saka potential supply squeeze ay maaari pong magbigay ng matinding bullish momentum dito kay XRP. Para po sa akin, ang strategy na ito ay nagpapakita na si XRP ay handang lumakas sa long term. At si Ripple po ay seryoso sa pagpapakita ng market leadership at saka strategic planning. Siyempre, dapat pa rin po tayong maging alerto sa mga risk at kailangan po nating i-monitor ang market movements habang nagpapatuloy po ang accumulation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.